Noong isang maliwanag na hapon sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, abala ang mga pasahero sa bawat direksyon. May mga pamilyang nagpapaalam, mga negosyanteng nagmamadali sa gate, at mga batang humihila ng maleta. Sa gitna ng karamihan, lumakad si Princess Pacquiao. Simple lang ang suot, maong at puting blouse, buhok na nakatali ng maayos. Kahit anak siya ng isa sa pinakarespetadong tao sa Pilipinas, tahimik at mapagkumbaba ang kanyang kilos. Walang malaking entourage, walang spotlight, kasama lang ang assistant, bodyguard, at maliwanag na ngiti. Habang lumalapit siya sa immigration counter, ibinigay niya ang pasaporte ng may dalawang kamay, gaya ng kaugalian, magalang at respetado. Pero ang opisyal sa likod ng desk, hindi man lang tumingin. Tinapik niya ang pasaporte sa counter ng 2 beses, huminga ng malalim na parang inis, saka siya tiningnan ng bahagyang nairita. Ano ang layunin ng paglalakbay? Tanong niya ng matalim. Para sa charity event sa Singapore, sir, sagot ni Princess ng mahina. Itinaas ng opisyal ang kilay. Charity daw, pero business class ang ticket. Ang tono niya ay hindi kuryoso, pangungutya. Ang kasama niyang opisyal ay natawa ng mahina. Parang nagpapanggap na importante. Nagulat si Princess. Excuse me, tanong niya, nanatiling kalmado ang tono. Humilig paurong ang unang opisyal sa upuan, ngumingisi. Kailangan lang naming siguraduhin na hindi peke ang mga pasaporteng ito. Naiintindihan niyo naman, di ba? Marami kaming nakikita na nagpapanggap na mayaman. Nagsimulang mapansin ng mga pasahero sa paligid. May maliit na grupo na nagtipon-tipon, ang bulong-bulungan ay humahalo sa ingay ng airport. Ang assistant niya ay hindi mapakali, bumulong, ma'am, manatili lang po kayong kalmado. Aayusin natin to. Tumango si Princess ng bahagya, hindi pinapakita ang galit. Pinalaki siyang harapin ang disrespect ng may grasya, pero ang kanyang katahimikan ay lalong nag-udyok sa opisyal. Nasaan ang proof of funds nyo? Bigla niyang sabi. Sino ang nagbayad ng ticket nyo? Bahagyang umabante ang bodyguard niya, kontrolado pero matigas ang boses. Sir, tama na po. Tiningnan siya ng masama ng opisyal. Hindi mo ako sasabihan kung ano ang tama. Lumaki ang tensyon sa pila. Nagsilabasan ang mga cellphone, nagsimulang mag-record ang mga pasahero. Si Princess ay huminga ng malalim at mahinang sinabi, Sir, please. Ibinigay ko na po lahat ng documents ko. Walang dahilan para ganitong kausap. Tumawa ulit ang opisyal, itinapon ang pasaporte niya sa counter. Tingnan natin. Ang ginawa ni Princess pagkatapos ay nagpagulat sa lahat. Sandali, ang tanging ingay ay ang aircon ng airport. Kalmadong pinulot ni Princess Pacquiao ang pasaporte niya at tiningnan ang opisyal. Matatag ang ekspresyon pero kita ang sakit sa mata. Sir, mahinang sabi niya. Pangangailangan ko lang po na tratuhin ng patas. Humilig pasulong ang opisyal, siko sa counter. Patas? Lahat patas dito, sabi niya ng may ngisi. Maliban na lang kung may tinatago ka. Tumawa ulit ang partner niya, umiling na parang nasisiyahan sa show. Nagsimulang mag-record ng hayagan ang mga pasahero. Ang assistant ni Princess ay bumulong ng kinakabahan, Ma'am, umalis na lang po tayo. Are-report natin sila mamaya. Pero nanindigan si Princess. Kung umalis ako ngayon, mahinang sabi niya, gagawin nila to sa iba bukas. Narinig ng opisyal. Ano ang sinabi mo? Bigla niyang sabi. Nanganganib mo ba ako? Yumiling si Princess. Hindi po, sir. Humihiling lang ako ng respeto. Yun lang. Binagsak ng opisyal ang palad niya sa counter, nagulat ang mga malapit. Huwag kang sumagot sa akin. Kumalap ang tunog. Instiktibong lumapit ang bodyguard, pero itinaas ni Princess ang kamay para pigilan siya. Alam niyang isang mali lang na galaw ay lalaki pa. Ang opisyal ay kinuha ang boarding pass niya, pinag-aralan ng sobra-sobra ang pagdududa. Business class, ha? Ang sarap siguro. Mayaman ang magulang mo, ano? Sino ang nagbayad nito? Ako po ang nagbayad, kalmadong sagot ni Princess. At lahat ng documents ko ay ayos po. Tumawa siya. Siguradong ganyan ang sinasabi nila palagi. Biglang nagsalita ang isang babae sa pila, nanginginig ang boses pero malakas. Sir, wala naman siyang kasalanan. Bakit niyo siya ginaganito? Tumingin ang opisyal sa babae.
Ma'am, intindihin niyo ang sarili niyo kung ayaw niyong ma-miss ang flight niyo rin. Lumaki ang discomfort ng crowd. Patuloy ang pag-record. May bumulong, hindi tama to. Huminga ng malalim si Princess at matatag na sinabi, kung may problema, tawagan niyo po ang supervisor niyo. Natigilan sandali ang opisyal sa katumawa ng malakas. Supervisor. Akala mo ba pwede mong i-demand yan? Hindi ka espesyal. Ang boses ng assistant ay nanginginig. Princess, please, umalis na tayo. Pero tumayo siyang mas matangkad. Hindi, wala akong kasalanan at hindi ako aalis na parang may ginawa ako. Ang tono ng opisyal ay lalong lumakas. Kung ganon, sasama ka sa akin sa holding area habang check natin ang identity mo. Naggasp ang mga pasahero, kinabahan ang bodyguard. Sir, sabi niya ng maingat. Nagkakamali kayo. Pero binigyang diin ng opisyal ang boses. Lahat ngayon akala nila pwede silang sumagot sa amin. Akala niyo mataas kayo sa batas. Ang boses ni Princess ay nanatiling kalmado. Hindi po ako nag-aakala na mataas ako sa batas, sir. Naniniwala ako na dapat protektahan ng batas ang lahat, kahit ako. Ang pangungusap na iyon ay parang spark bago ang apoy. Tumigas ang mukha ng opisyal, pero ang crowd ay hindi natahimik. Nagsimulang umangat ang suporta. Nakikita na nila hindi ito tungkol sa protokol. Tungkol ito sa kapangyarihan. Ang assistant, nanginginig na, nag-record din sa cellphone. Nakuna ng bawat salita, bawat tingin. Si Princess ay nagtipo ng kamay, bumulong ng maikling dasal. Wala siyang kasalanan at hindi niya hahayaang takot o arrogance ang magdesisyon. Sa kabilang terminal, may security officer na napansin ang gulo at lumakad palapit. Mabilis na lumalaki ang sitwasyon, pero nanindigan si Princess, tahimik, komposado, hindi natitinag. At ang nangyari sa susunod na minuto ay magiging national headline. Nagpapatuloy ang kwento sa parehong paraan na isinalin sa natural na Tagalog-Filipino na pinapanatili ang emosyon at detalye. Sa bandang huli, nang makilala na siya bilang anak ni Senator Manny Pacquiao, dumating ang tawag niya at sa kalmadong paraan ay naresolba ang issue na may aral sa respeto sa lahat, hindi lang sa may pangalan. Ang buong kwento ay nagtatapos sa mensahe. Kung naniniwala ka sa pagtrato sa lahat ng may respeto, anuman ang status, kulay o titulo, ay type ang pi-respeto sa comments. Ito ay isang dramatikong kwento para sa video script na batay sa inspirational narrative. Kung gusto mo ng buong mahabang bersyon, sabihin mo lang, maikli ko lang dito para sa sample, pero pwede ko gawing complete.